Mapalad kayo! Magandang araw ng Huwebes, Kapanalig. Kapistahan ngayon ni San Charbel Maclouf. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay na po tayo sa Ebanghelyo ngayon. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, Bakit sa pamamagitan ng mga talinhaga ka nagsasalita sa kanila? Sumagot si Jesus, Sa inyo ipinagkaloob na malaman ang mga lihim ng kaharian ng langit, ngunit hindi sa kanila, sapagkat bibigyan pa ang mayroon na at sasagana pa siya. Ngunit kung wala siya, aagawin kahit na ang nasa kanya. Kaya nagsasalita ako sa kanila ng patalinhaga, sapagkat tumitingin sila pero walang nakikita. Nakaririnig sila pero hindi nakikinig o nakauunawa. Sa kanila natutupad ang mga salita ni Propeta Isaias. Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo nakauunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo nakakakita. Pinatigas nga ang puso ng mga taong ito. Halos walang naririnig ang kanilang mga tainga at walang nakikita ang kanilang mata. At baka makakita ang kanilang mata at makarinig ang kanilang tainga at makaunawa ang kanilang puso upang bumalik sila at pagalingin ko sila. Ngunit mapapalad ang inyong mga mata na nakakakita at ang inyong mga tainga na makaririnig. Sinasabi ko nga sa inyo na maraming propeta at mabubuting tao ang may gustong makita ang nakikita nyo ngayon, pero hindi nila nakita, at marinig ang inyong naririnig, pero hindi nila narinig. Nangaral si Jesus sa pamamagitan ng mga talinghaga, mga simpleng kwento na naglalarawan ng moral o espiritual na aral. Hindi madaling maunawaan ito. Kaya ipanaliwanag ni Jesus ang kahulugan sa kanyang mga alagad, pero hindi sa crowd. Nagtakang mga alagad kung bakit sa kanila lamang siya nagpaliwanag at hindi sa karamihan. Sinabi niya na ang kaalaman sa mga lihim ng kaharian ng langit ay ibinigay sa kanila, ngunit hindi sa karamihan. Dahil ang mga ito ay tumitingin, ngunit hindi nakakakita. Nakikinig, ngunit hindi nakakaunawa. Hindi sila naniwala kay Jesus. Minamaliit nila siya. Hinatulan siyang lapastangan at sinasapian na Satanas. Ang kapalaluan at self-righteousness ang bumulag sa kanila at nagsara ng kanilang puso. Samantalang ang mga alagad ay nagbukas ng kanilang sarili na tanggapin ang salita ng Diyos. Pinuri sila ni Jesus. Napakapalad ninyo, ang inyong mga mata ay nakakita at ang inyong mga tainga ay nakarinig. Tayong mga naniniwala ay kaisa na mga alagad. Salamat sa Diyos sa biyaya ng panampalataya. Hindi natin ito pinaghirapan. Ibinigay ito sa atin sa binyag. Pero kailangan natin itong pangalagaan at palakihin. Minsan, lumalabo ang ating spiritual na mata at nababara ang ating spiritual na tainga. Hindi natin makikita ang Diyos kapag nasilaw ang ating mga mata sa kislap ng kayamanan, kapangyarihan at makamundong kagandahan. Hindi natin maririnig ang kanyang tinig kapag naaakit tayo sa papuri at kasiyahan ng mundo. Pangalagaan natin ang ating spiritual health dahil sandali lang ay mamamatay ang katawan, ngunit mabubuhay magpakailanman ang kaluluwa. Manalangin tayo, magbasa ng Biblia, tanggapin ang mga sakramento, lalo na ang kumpisal at banal na komunyon. Dahil kailangan din natin ang radikal na pagbabago sa saloobin, mga pinahahalagahan at mga prioridad. Tanungin natin ang ating sarili, kapag nagdidesisyon ako, isinasaalang-alang ko ba ang aking pananampalataya? Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Naway maging isang tahimik na pagsaksi ang aking buhay na makapaghihikayat sa iba na maniwala sa iyo.
Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Santa Maria, mahal na Birhen del Carmen, inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. Maialay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.